As God's children, it has always been our lifestyle to worship the Lord and bring Him glory in everything that we do. We always give our best to God because we know that we cannot outgive Him. He got our back and He will always provide. Part of our worship to the Lord is our giving. We may be in the middle of crisis, but we will still hold on to what the Lord has promised. As the Bible says in Malachi 3:10, "Bring the whole tithe into the storehouse that there may be food in my house. Test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that there will not be room enough to store it." With a cheerful heart, we can bring our tithes and offering at Reigning Home. We can also give through GCash, or we can contact our respective life group leaders to help us on how to remain faithful in the Lord through our giving. Let us always remember that it's not what we do, it's who we are. We give simply because we love. Let's give! It was lonely in the dark, but you were working. It was painful, it was hard, but you were working all things for my good. Couldn't feel you at the time, but you were working, full of questions, wondering why. But you were working all things for my good. Want to sing there when I look back? When I look back over my life and I think how good you have been, and my soul sings, great is your faithfulness. When I get your love on my mind, I get grateful all over again, and my soul sings, great is your faithfulness. Through the valley, through the storm, oh, you are working. I will worship all the more, 'cause you are working all things for my good. When I look back over my life and I think how good you have been, and my soul sings, great is your faithfulness. When I get your love on my mind, I get grateful all over again, and my soul sings, great is your faithfulness. When I look back over my life and I think how good you have been, and my soul sings, great is your faithfulness. When I get
turn it around. Don't know where, don't know how, but you always do it somehow. You'll turn it around. You'll turn it around. Don't know where, don't know how, but you always do it somehow. You'll turn it around. You'll turn it around. Don't know where, don't know how, but you always do it somehow. You'll turn it around. You'll turn it around. Don't know where, don't know how, but you always do it somehow. You'll turn it around. You'll turn it around. Don't know where, don't know how, but you always do it somehow. When I look back over my life and I think how good you have been, and my soul says, great is your faithfulness. Your love on my mind, I get grateful all over again, and my soul says, great is your faithfulness. When I look back over my life and I think how good you have been, and my soul says, great is your faithfulness. When I get your love on my mind, I get grateful all over again, and my soul sings, great is your faithfulness. You'll turn it around. You'll turn it around. Don't know when, don't know how, but you always do it somehow. You'll turn it around. You'll turn it around. Don't know when, don't know how, but you always do it somehow. You'll turn it around. This is not just an ordinary Sunday. This is not just another Sunday that we will go here, we'll attend the church. This is a Sunday to receive a supernatural thing in your life. Whatever it is that you're asking, just believe it, receive it, and you will receive, you will deliver it. God will give it to you. The Lord knows what's in your heart, even if before you whisper it. And right now, I'm so excited. We're also excited to introduce to you our minister for today to deliver the Word of God. Let us all welcome our unpredictable, our beloved Pastora Tess Beren. Pwede bang bigyan mo ng high five yung katabi mo? Sabi mo, andito ka sa pamilya. Amen. Pag nasa pamilya tayo, di ba, lagi ko itong sinasabi, pag tayo ay nasa pamilya, wala tayong shield. Amen. Yung mga shield natin, nakababa lahat yon. Kasi naniniwala tayo kapag pamilya, wala kang dapat itago. Amen. Just be you. Yun ang gusto ng Lord. Lagi tayong maging totoo, lagi tayong maging natural, lagi, kasi haharap tayo sa pamilya, haharap tayo sa Panginoon. At kapag yun ang ginagawa natin sa ating mga sarili, yung bang freely nakaka-receive tayo, freely nakakapagsalita tayo. Kaya lang, syempre, we need to respect one another. Pag may nagsasalita sa unahan, wag mo akong sasabayan. Tama ba?
Kasi mas maganda yon. Kasi we are family. Hindi tayo magkakaintindihan kapag sasabayan mo ako. Kaya ngayon, ang gusto ko i-share sa inyo, since ako po yung inatasan ni pastor na inatasan talaga, no? Na gawa po ang ating pastor ngayon ay in-invite po ng kapamilya din natin, ang Jagia family. So, nandun po siya, sama ng ibang mga leaders, at nagmi-minister din po. Kasi hindi lang po tayo ang church, part po tayo ng body of Christ. So, ibig sabihin, lahat tayo magtutulungan, hindi tayo bounded ng reigning light lang, kundi lahat tayo tutulungan natin ang bawat isa na mag-grow. Kasi grabe nga yung buhay. Ang gusto natin yung legacy na iiwan natin. Tama ba? Yung legacy na yon na minsan ay dalawang klase kasing legacy ang pwede nating iwan. Legacyng maganda at legacyng pangit. Pero sa legacy na yon na iiwan natin, isisituate natin na nung nakilala natin ang Panginoon, hindi tayo yung mananatili dun sa mali. Tama ba? Kasi nung tayo ay makakilala sa Panginoon, meron nang namatay sa atin. The old has gone and the new has come. Kaya excited tayo na yung old life natin, tapos na yon. Na yung old life natin, hindi na natin babalikan. Amen. Kasi kapag binalikan mo pa yon, ang tendency nito, yung legacy na binibuild mo sana ng bago, na bumabalik sa luma. Kaya nga, ang nais kong i-share sa inyo ngayon is the legacy at distinct generation. Yung distinct, yung kakaiba. Kakaiba, sabihin mo sa katabi mo, kakaiba ka. So, ibig sabihin, hindi yung family na pinagmulan mo, na feeling mo, tingin mo parang maganda na may mas maganda pa. Na feeling mo pangit, may igaganda pa. Amen. Kaya lang, lagi tayong mag-dwell sa presence ni Lord. Lagi nating tingnan, ano ba yung gusto ng Lord sa buhay ko at sa buhay mo. Kasi may mga bagay tayo na gusto, na minsan akala natin, itong gusto natin ito ay parang okay, parang tama, parang hindi naman ito, wala naman akong inaagrabyadong tao. Di ba may ganun tayong katwiran? Di ba? Wala naman akong masamang ginagawa. Pero kapag wala kang masamang ginagawa, at wala ka ring ginagawang mabuti, ang tendency nun, wala pa ring yung buhay natin. Amen. So, ibig sabihin, pag meron pala tayong tinigilan, meron tayong sisimulan na bago. Excited ba tayo doon? Excited tayo doon na meron pala tayong sisimulang bago. As individual, as nakakilala tayo sa Panginoon, merong bago na sisimulan tayo. At itong bagong ito, yung sisimulan mo. Hindi tayo nagsisimula every January. Every day is a new day. Every day is an exciting day. Amen. Lagi tayo nag-e-expect ng new things. Kasi nga, nag-walk tayo, lumalakad tayo sa bago. Wala na tayo dun sa luma. Tama ba? Tama ba? Kasi ang legacy is, ano ibig sabihin ng legacy? Legacy means long-lasting impact. Yung talagang naglalast. Yung kapag patay ka na, pag may nakakita dun sa kabaong mo, nanghihinayang, dun nakahiga ka na, sayang tong taong to. Grabe ang impact nito sa buhay ko. Hindi yung, ay buti nga. Di ba? Yung legacy is a lasting impact. Things that remain from the past. Ito yung yung maaalala sa'yo. Sino yung namatay na sobrang ang tindi ng impact sa buhay niya? Sino yung pastor na yan? Sina? Si Shirley Kirk. Hindi kinakailangan maging ganun ka rin ka-bold. Yung isang bagay, yung maliliit na bagay na gagawin mo, magkakaroon nito ng impact sa generation. Kasi every individual na matatouch ng buhay mo, generation ang inililid natin. Hello? Generation ang inililid natin. Hindi lang ito para sa sarili ko. Kaya minsan, dito sa church, nangyayari meron tayong mga correcting, rebuking. Diba? Bakit may standard na ganito?
Kasi nga, ang gusto natin, magkaroon ng impact. Amen? Magkaroon ng impact yung ating life. Hello? Kasi po, gusto kong maunawaan natin, kung papansinin natin yung sa Malakay 3, meron dyan kasi sabi kanina ni Desiree, may covenant siya sa Lord. Maganda kasi may covenant ka sa Lord. Kaya lagi natin sinasabi, anong word mo? Minsan tayo, para lang makakuha ka ng word, ia-align mo sa gusto mo. Tama ba? Pero itong covenant na ito, na gusto kong maintindihan natin, bago yung verse 18, tingnan natin na ang tao, may dalawang ugali magkaminsan. Minsan tayo, covenant breaker. Tama ba? Minsan, nabe-break natin yung covenant natin through our tithes and offering. Tama ba? Minsan, kaya nabe-break natin ang covenant natin, minsan faithful lang tayo sa tithes. Alam niyo po ba, ang tithes is mandatory. 10% yan, talagang ibibigay yan kay Lord. Kaya lang, minsan, lagi nating katwiran, nauunawaan naman ako ni Lord. Hello? Sasabihin mo, next time na lang, sa next na sahod na lang, dodoblihin ko. Ngayon, pagdating sa next sahod, meron ka na naman uling babayaran. Kasi ganun ang kaaway eh. Ayaw niyang maging faithful ka. Gusto niya maging covenant breaker ka. Kapag ka covenant breaker tayo, walang blessing doon. Walang blessing. Ang ma-experience mo dito, mga curse. Makaka-experience ka dito ng mga bagay na uncommon. Minsan, tataka ka. Tago ka ng pera mo, biglang nawawala. Tapos, yung sa pamilya mo, may na-hospital. Tapos, all of a sudden, may mga biglang pagkakagastusan. Kasi nga, ang tithes at ang offering para kay Lord yan. Kasi ang offering natin is our manifestation sa love natin sa Lord. Amen. At yung pangalawa naman, covenant keeper. So, kung tayo dati, sa journey natin, tayo ay naging covenant breaker, meron tayong opportunity ngayon na maging covenant keeper. Kasi habang buhay ang tao, meron tayong pag-asa. Meron tayong privilege na pwedeng magbago. May mga taong ipapadala ang Lord sa'yo. May mga tao, even sa movie, even sa situation, magbibigay siya ng mga situation na maaring gusto ng Lord na ma-realize natin na, hey, covenant, breaker pala ako. Na may mga bagay pala ako na dapat ibinigay kay Lord pero hindi ko na ibigay. So ngayon, gusto natin na maging covenant keeper tayo. Walang masama, nagkamali tayo, pero meron tayong desisyon na babaguhin natin yung ating pagkakamali. Iba kasi yung may decision, iba kasi remorse. Ang remorse, nalungkot ka lang, pero walang desisyon na magbago. Pero ang nais ng Panginoon ngayon, sa pamamagitan ng Word niya, sa pamamagitan ng Kanyang Holy Spirit, hinakausap tayong lahat na from covenant breaker, maging covenant keeper tayo. Kasi kapag covenant keeper tayo, there is a blessing. There is a covering. There is a protection. Amen. So, tingnan nga natin yung Malakay 3, verse 8. Where will a mere mortal rob God? Yet you rob me. But you ask, how are we robbing you? In tithes and offering, you are under curse. Your whole. Grabe, no? Pag under curse pala, lahat. Your whole. Ibig sabihin, family mo, trabaho mo, business mo, lahat yon pag under curse. Pero sabi dun sa next verse, yan. Dito na, bring the whole tithe into the storehouse that may be, yan yung sinabi ko na merong blessing. Pansinin ninyo, wala tayo yung nangongolekta, kailangan pupunta ka kasi bring. Ibig sabihin, mag-e-effort ka
para dalhin. Una, mag-e-effort kang sulatin. Di ba? Sinusulat natin sa ating mga sobre. And then, tatayo tayo. Sabi na, bring the whole tithe into the storehouse that there may be food in my house. Ang sabi ng Lord, test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not, if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out. Sabi mo sa katabi mo, pour out so much blessing that you will not have room enough for it. Grabe. So, ibig sabihin pala, kapag yung covenant keeper ka, yung blessing at yung protection nasa iyo. Sabi doon sa verse 11, natin doon sa verse 11, I will prevent pests from devouring your crops. And the vines in your field will not cast their fruit, says the Lord Almighty. Grabe yung protection na mararanasan natin. Akala natin, simple lang. Pero, ang laki ng impact nito sa'yo, sa generation mo, sa family mo, sa business mo, sa whole mo. Amen. Kaya lang minsan, sobrang pag narinig natin ito, walang impact sa atin yung word. Kasi, minsan, ang pamantayan natin, yung iba, hindi naman ganun ka-faithful eh. Tsaka, bakit ganyan sa church niya? Pera-pera lang. Tama? Kapag may narinig kayong ganun, dapat sawayin po ninyo. Kasi, huwag kayong magbibigay unless hindi malinaw sa inyo. Kasi, walang blessing. Kapag ikaw, gagaya ka lang, kasi gusto mo ng blessing, hindi mo naunawaan, hindi nag-reveal sa'yo ang word na ito, huwag kang magbigay. Kesa magbigay ka, mayroong murmuring sa heart mo, may doubt sa mind mo. Di bali na yung, kasi ito, ipinapakita ko po, na yung buhay na covenanted at yung buhay na under curse. O kung covenant breaker tayo or covenant keeper. Lang, tayo lang ang makakaalam nito sa sarili natin, sa journey natin, kasi hindi ito alam ng katabi mo, pero ikaw alam mo. Pero ang maganda, meron tayong desisyon, na may decision ako na kung nung mga nakaraang buwan, nakaraang linggo, nakaraang taon, hindi ako faithful, from now on. Amen. From now on, sisimulan ko. So, nasa sa atin pong decision yon. Ngayon, paano natin magagawa? Paano tayo makakapag-raise up ng distinct generation? Una, kailangan magkaroon tayo ng bagong mindset. Yung mind na, punong-puno ng pag-asa. Yung mind ng kagaya ng kay Christ. Sabi ito sa Romans 12:2, do not conform. Kasi nga, kapag tayo ay nakiayon sa mundong ito, yung nangyari nung Sunday, hindi tayo maintindihan ng hindi ka pamilya. Yung pinakita natin, bakit ganun ang bilis-bilis, kasalagad. Hindi tayo maintindihan. Kaya hindi tayo nakikiayon. Nag-walk tayo through supernatural. Hindi natural. So pag hindi natural, hindi mo yan maintindihan. Ang makakaintindi lang niyan, ay yung mga babad sa presence ni Lord. Sabi ng 1 Corinthians 2:9, di ba? Hindi pa nakikita ng mata, hindi pa sumasagi sa isip mo, hindi pa naririnig ng tenga, yung pine-prepare ng Lord sa'yo. Amen. So, ibig sabihin, possible na merong mangyari sa yung supernatural kung tayo ay mananatiling covenant keeper. Amen. Because our God is a God of covenant. Si Lord, kapag nangako siya, hindi siya yung pabago-bago. God is a God of covenant. Eternal siya. Amen. Sabi diyan, do not conform to the pattern of this world, but be transformed. Mag-iba daw tayo ng by the renewing of your mind. Kasi ang mind natin ang nagdidikta kung ano ang gagawin mo.
Kung anong nasa isip mo, yun ang magmamanifest sa galaw mo. Minsan itong mindset, ito yung mga things that set in your mind. Ano yan? Minsan yung nakaset sa mind mo, mahirap lang kami, kawawa na kami yung pinakaganto sa pamilya, ako, ganto. Mindset ba? Na minsan, nasabi ko sa asawa ko, na parang parang, di ba may mga moment tayo na kapag ang ginawa ng asawa natin, favorable sa atin, sasabihin natin, ay, love mo talaga ako. Tama ba? Pero pag hindi favorable sa atin, dami mo nang iniisip. Siguro may ganito to, eto, ganto. Kaya pala sabi ng word, renew our mind. Baguhin natin yung ating pag-iisip. Renew it every day. Kasi pwedeng makontaminate ito. Hello? Paano makokontaminate ang mind mo? Mind natin. Una, sa nakikita mo. Pangalawa, sa naririnig mo. Kasi bakit? Ang mind ang processor. Pinoprocess dito lahat. Pag na-process dito, bababa sa mind, sa heart. Kaya, kailangan yung heart mo din. Yung heart set. Kailangan nakaset din ito. Kailangan naka-align ito kay Lord. Ang sabi kasi, align with the heart of God. Sabi sa Matthew 22:37-39, Jesus replied. Sabi mo sa katabi mo, buti pa si Jesus nagre-reply. Ay, joke yun. Kayo talaga. Jesus replied, love the Lord your God with all your heart and with all your souls and with all your mind. Kaya pala pinaparenew sa atin everyday ang mind natin kasi connected ito sa heart natin. Kasi nga sabi ko kanina, pinoprocess muna ng mind ang nakita natin, narinig natin, and then ipoprocess ito sa mind natin. Marami kang mga dudang maririnig, mapoprocess dito, and then bababa sa heart mo, magsisimulang makontaminate ang heart mo. At kapag nagsimulang makontaminate ang heart natin, nagsisimula ng magsara yung blessing intended para sa'yo. Yung covenant mo lumalabo. So ngayon, nagiging covenant breaker ka na hindi mo alam. Hello? Na hindi natin napapansin na dahil pala sa little offense, sa little offend na nare-receive natin sa mga taong nasa paligid natin, ang tendency na kukontaminate ako. So kapag nakontaminate ako, possible na maipasa ko ito. At kapag naipasa ko to, maipapasa ito sa iba. At ang mangyayari, lahat makukontaminate. Magiging holy gossip. Amen. Sana nageget niyo po yung ibig ko sabihin. Na magkaminsan, pag hindi tayo mapagbantay sa mindset natin, doon sa mga na iseset natin sa mind natin, na minsan mahirap ang process, minsan ganito, ang dami nating and then bababa sa heart natin. Ang sabi kasi doon sa Matthew 22, sabi diyan, Jesus, love the Lord your God with all your heart, with all your mind. This is the first and greatest commandment. And the second is like it. Love your neighbor as yourself. So, ibig sabihin pala, ang gusto ng Panginoon sa atin, na de-develop every day yung ating loving God and loving people. Nagkakaroon tayo ng malawak na pangunawa dahil yung mind natin every day is renew through the Word of God, through our devotion. And then yung heart natin, nagpipid ang mind natin ng magagandang bagay. Kaya yung feelings natin, hindi tayo na feeling offended. Lagi tayong merong room for improvement.
Lagi tayong nagbibigay ng benefits of the doubt. Bakit ba ginawa niya yun? Bakit ba nangyari yun? Bakit ba niya ako nirebuke? Ano bang purpose? Kasi kung purpose, para saktan ka lang niya, hindi yun iaalaw ng Lord. Hindi yun beneficiary para dun sa nag-rebuke sa'yo. Pero si Lord lang ang nakakaalam nung heart niya na kaya ka nirebuke is for your own good. Ngayon, kung nirebuke ka at hindi mo ito tinanggap ng tama, you break the covenant. Kasi nagsisimula ng magkaroon ka ng impurities sa heart. At kapag na-develop na siya ipapasa mo ito sa mga mahal mo sa buhay, magtataka ka, bakit sila nagiging irritable? Kasi bakit? May naipasa ka palang mali. Amen. Nagiget po ba natin? And then sabi pa dun sa Ezekiel 36 verse 26. Sabi dito, I will give you. So ibig sabihin, simula nang na-born again tayo, yung matigas nating puso, yung puso nating ayaw magpatawad, yung puso nating ayaw tumanggap ng rebuke, yung puso nating bato, inalis yun ng Lord. Kaya sabi niya, I will give you a new heart and put a new spirit in you. I will remove from you your heart of stone and give you a heart of flesh. Amen. Ngayon, very sensitive ka na. Sensitive ka na dun sa mga gawa ng kaaway. Alam mo na, grabe ito, dapat hindi ako ganito. Kailangan i-guard ko yung heart ko. I-guard ko yung heart ko para hindi ako makontaminate. Kasi bago na yung puso ko. Wala na yun sa akin yung pusong bato, kundi pusong laman. Amen. Ano pa yung next? Next natin yung skill set. Gusto rin natin na skillful tayo. Skillful tayo. Sabi dun sa Psalm 78, 71, and 72. Ang ganda na nito, nung pine-prepare si David. From tending the sheep, he brought him to be the shepherd of his people. Meron tayong responsibility na mag-shepherd ng mga tao. Mag-lead ng mga tao. Pero you need to be skillful. Sabi doon, to be the shepherd of his people, Jacob of Israel and his inheritance. Verse 72. Ang sabi doon, and David shepherded them with integrity of the heart and with skillful hands, he led them. Hello? So, kailangan din pala para makapag-raise up tayo ng distinct generation, the legacy. Kailangan yung skillful tayo. Skilled tayo. Kaya tayo, hindi natin binabawal na mag-aral. Pero hindi natin inaano na tayo ay magtrabaho lang, kundi mag-raise up tayo ng mga businessman. Yun ang natin. Kaya merong integrity of the heart. Kasi alam naman natin na kapag sa mundo, makukurap ka. Kailangan hindi tayo makontaminate. Kaya yung gusto, yung laging sineshare sa atin ng pastor, magre-raise up tayo ng mga businesses. Amen! Hindi tayo pang-empleyado. Kaya ikaw, habang nag-aaral, mag-aaral kang mabuti. Hindi nagbubulakbol. Hello? Dapat pag panahon ng aral. Kasi sabi ko nga, yung mga kabataan, nasa season ng building season. Amen. Magbibuild ka, magdidig ka ng knowledge para saan? Hindi lang para gumraduate, hindi lang para magkaroon tayo ng certificate, kundi para magamit mo yung skills na ito para lang sa maraming mga tao. Hindi para sa iyong sarili, kundi para sa marami. Amen. Kasi nga, malinaw sa atin na yung loving God, loving people, dinidevelop tayong maging generous. Hello? Alam mo ba, pag generous ka, grabe yung blessing sa'yo. Tuloy-tuloy. Amen. So, kinakailangan yung skill. Kaya, kapag ikaw,
Kasi pag gusto, may paraan. Kaya nga lagi sinasabi ni Pastor, meron tayong YouTube University. Yung mga bagay na hindi mo alam, pag gusto mong malaman, mangyayari. Yung ulitin ko, pag inayawan mo uli, hindi mo talaga matututunan. Kasi minsan, may ganyan ako ugali. Kasi dati, gustong magluto. Ngayon tinuturuan niya ako paano magluto. Ayoko, gusto ko lang kumain. Tinuturo niya sa akin yung skills, paano yung tamang timpla. Dahil hindi ako interested, hindi nangyayari, hindi na-develop yung skills ko. Kasi mas gusto ko pang umorder sa magluto at saka magpaluto. Pero ako yun. Depende kasi sa gusto natin. Halimbawa, yung skills na dapat ma-develop sa'yo para sa iyong self-development, para magkaroon ka ng income, para makatulong tayo sa marami. Di ba ganun yun? Kaya may skills, kaya tayo nag-i-skills. So, skill set. Sumunod, sabi din sa Deuteronomy, bago tayo lumipatan, sabi sa Deuteronomy, but remember the Lord your God. For it is He who gives you the ability to produce wealth. So, ibig sabihin, lahat tayo, meron tayong built-in ability na dapat ito ma-unleash. Ma-unleash lang ito sa pamamagitan ng mga taong willing at sa pamamagitan mo rin na willing na matuto. Kasi relationship yan eh. Hindi pwedeng, halimbawa, gusto ko matuto. Halimbawa, gagaya nung tinuturuan niya ako, ayaw ko. So, hindi nagyari. Pero dapat magtulungan para yung ability to produce wealth lumabas sa'yo. Amen. Huwag nating tatanggapin na tayo ay mahirap. Kasi ang lolo ng lolo ko, mahirap. So ako, continuation lang ako. Iyon na lang ang isutuloy ko legacy. Hindi. Dapat mag-decision tayo na mula sa akin hanggang sa susunod na saling lahi ko, kakaiba, distinct generation. Amen. To produce wealth and so confirm His covenant which He swore to your ancestor. Amen. And then sumunod yung tool set. Tool set, ang sabi yan sa 1 Corinthians 9:24 hanggang 25. So ito yung yung ating training. Sabi dito, do you not know that in a race all the runners run, but only one gets the prize. Amen. So, ibig sabihin, lahat tayo na-opera ng opportunity. Kaya lang, depende, kasi unahan to eh. Kaya pasinin mo, bakit kaya may top, most top? Merong pang second, merong pang third, kasi nga unahan. Hello? We run the race. But only one gets the prize. Run in such a way as to get the prize. Everyone who competes in the games goes into strict training. So, ibig sabihin pala, sa process natin, hindi lang ito ubusan ng manual. Kaya pansinin po natin, masyado tayong tutok. Gusto natin kasi, alam niyo bang napakaraming pang taong hindi ligtas? At iyan ay kakilala mo na hindi ko kakilala. Kaya pwede lang mag-reach sa kanya, ikaw. Kaya strict tayo sa training, na kapag nasa Destiny 1 ka, dapat meron ka ng 3 tinutulungan tao. Pag nag-Destiny 2 ka, kailangan meron ka ng 6 na tinutulungan na tao. Gina-guide mo siya. Kung paanong may nag-guide sa'yo, ikaw naman ang mag-guide. Huwag kang pumayag na habang buhay. Ilang taon ka nang gina-guide. Hindi ka na natuto. Hello? So, pagdating mo ng Destiny 2, grabe dapat may 6 ka na. And then pagdating mo ng Destiny 3, kasi mag-open cell ka sa Destiny 1, Destiny 2, 6 people. And Destiny 3, yun na yung completion ng 12 mo. Doon ka na makaka-experience ng breakthrough and boat sinking catch. Kasi bakit? Bumababa ang Holy Spirit kapag kumpleto na ang 12.
Amen. Pansinin niyo sa Book of Acts, nung mag-perform si Jesus, nung nabuo na yung 12. Kasi nga, di ba yung 12 niya dati, may naghudas na isa. Di ba si Judas? Pero hindi na natiling 11. Ginawa ni Jesus na 12. Kasi nga, pagdating ni Matias, bumaba ang Holy Spirit. Nagkaroon talaga ng breakthrough, nagkaroon ng miracles. Kaya po, hindi po trip yung, ay magto-12, 12. Hindi, kung malabo po sa inyo yon, dapat itanong po ninyo sa inyong cell leader, bakit ba kailangan mag-12? Tanungin po ninyo kasi kapag malabo sa atin, hindi talaga natin gagawin. Tama? Pero kapag malinaw sa iyo ngayon at nauunawaan mo ngayon na ito para makapag-raise up tayo ng distinct generation kasi ang bawat isa sa 12 mo, generation yan na inililid mo. Hello? Itong generation na ito na inililid mo, grabe one day, siya din yung tutulong sa anak mo. Sila rin yung mag-re-raise ng distinct generation. Kaya huwag kang tumigil. Huwag tayong tumigil. Amen. Dahil sa Galatians 6:9, huwag tayong magsawa. Magsasawa lang tayo sa paggawa ng mabuti kapag malabo sa'yo. Pero kapag malinaw sa'yo, bakit mo ginagawa ang ginagawa mo? Grabe, excited ka every day. Ang mindset mo everyday renew. Walang mahirap. Kasi pag ginusto mo, walang imposible. Say, with God, nothing is impossible. With God, nothing is too hard. Walang anak ng Diyos na natiling tapat na pinabayaan. Darating ang time, sabi doon, pag hindi ka nagsawa, mag-aani ka. Ibig sabihin, may time of sowing, may time ng reaping, may time ng harvesting. Amen. Kasi, lahat ng ginagawa natin, ito lahat merong effect. Nagbibuild tayo ng legacy. Sa ayaw at sa gusto natin. Pero gusto kong i-challenge yung mga nakabataan na nandito. Ang dami nating time. Ang dami ninyong time. Kaya sinabing time is gold. Kasi yung pwede mong gawin ng 10 years, pwedeng mangyari in 1 year. Kasi bakit? Precious sa'yo yung time. Kasi yung mind mo, yung heart mo, yung skills mo, every time, i-develop mo siya. Dinidevelop mo siya ng dinidevelop. Amen. And then, ano yung next? Eto na, yung asset. Di ba may dalawa, isang asset at isang liability? Tayo, ikaw, asset ka. Huwag kang papayag na ikaw ay liability. Ikaw ay asset. An item of value owned. Owned tayo ni God kasi tinubos niya tayo ng precious blood niya. Amen. Kaya, hindi tayo pag-aari natin ng ating sarili. Pag-aari tayo ni Lord. Kaya asset tayo ni Lord. Amen. Asset ka. So pwede rin ang asset, kasi sabi kanina, una mindset, heart set, tool set, skill set, equals asset. Na dati, liability ka, ngayon asset ka na. Asset ka ng cell group mo, asset ka ng family mo, asset ka ng school. Amen. Asset. Anong sabi pa doon? Pakibalik tayo doon sa asset. We are not our own. We will become an asset not just for material things. Alam niyo ba, ang materials, bonus lang ito. Sabi kasi sa Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness and all. So, ibig sabihin, kapag tayo ay covenant keeper, pagka tayo ay patuloy na nagtutuloy sa journey natin, naglilid tayo ng mga tao, may bonus sa atin. Ang bonus, and all these things shall be given to you
as well. Ibig sabihin, kahit anong hinihiling mo, ibibigay sa'yo. Amen. Kung tayo ay tuloy-tuloy. Ngayon, ang maganda lang dito, we are family. Pwede tayo dito na maging wise dapat. Sabi doon sa Proverbs. Sabi doon sa Proverbs, wise people are builders. Sabi mo sa katabi mo, dapat wise ka. Bagamat hindi ko kayo nakikita lahat na nagsabi sa katabi, alam mo yan. Dapat wise ka. Ang wise, alam niya yung tama, alam niya yung mali. Kasi wise siya dahil meron siyang wisdom from the Lord. Ang wise, kapag alam mo na hindi makakabuti sa'yo, dapat alam mong sabihin ang most anointed word. No. Hindi lahat ng kasama mo ay makakatulong sa'yo. Dapat wise ka na ikaw magbibuild ka. Hindi ka habang buhay bata. Hindi ka habang buhay malakas. Pero ang maganda, wise mong gagamitin yung time mo, yung ability mo, para maging asset tayo. Kung sa ngayon feeling mo liability ka, may pagkakataon pa na baari yung mind natin, yung heart natin, hindi align kay Lord, baari yung skills natin, marami tayong excuses, yung tools natin, ito yung vehicle mo kung paano mo mararating. Tools yan, vehicle mo yan. Saan mo ba gustong marating? So, ibig sabihin, bilang individual, maging maging mapagbantay tayo sa ating mga ginagawa. Lagi tayong mag-set ng goal. Set tayo ng goal. Kasi hindi pwedeng kay sera-sera. Dapat may goal ka. At dapat sa goal na yon, nandun si Lord. Dapat sa planong yon, nandun si Lord. Kasi, one time, merong lumapit kay pastor. Nung paglapit niya, senior niya yung kanyang na-receive daw sa Lord. So, nung senior niya, may drawing pa eh. So, may drawing, sabi niya, pastor, ito po, ito. Ngayon, sabi ni pastor, nasan ako dyan? At saka, nasan si Lord dyan? Di ba minsan, may mga plano tayo na pang sarili lang. Hindi masama yun. Pero mas mabuti na yung plano mo naka-align kay Lord. Kasi kapag ka sa plano mo lang, matagal yan. Madaming hardship, madaming journey, pero kapag kasama mo si Lord, lahat ng mahirap, dadali. Kapag kasama mo ang pastor mo, kasi kapag malinaw sa'yo ang 2 Chronicles 20:20, you will never go wrong. Kapag lagi kang magiging transparent, kasi minsan transparent tayo yung mga gusto mo lang ipaalam. Meron ka pa rin hinahide ito para sa akin na to. Ito dapat hindi na niya to pakailaman. Pero hindi mo alam, yung area na yun dapat ka ma-coach. Kasi hindi maganda yung nilalakaran mo sa area na yun. Kaya you need someone. Kaya dito sa church, meron tayong cell group within a week. Meron tayong devotion every day. Para every decision na gagawin natin, hindi tayo mapapamali. Every mindset, every heart set, skill set, lahat yun, one day magiging asset tayo. And you are an asset. Never na ikaw ang design mo liability. Hindi. Ang design mo, you are an asset. At ikaw, nagre-raise ka at magre-raise tayo ng distinct generation. But ngayong umagang ito, as I speak, hinakausap ka ng Holy Spirit. You need to decide. Alam mo, sa dami ng na-receive mong word, every Sunday, you need a decision ngayon.
At ang desisyon na gagawin mo ngayon, hindi ito lang para sa sarili mo. Ito ay para sa generation mo. And I hope and I pray na tayo, bilang tayo ay wise, tayo ay magre-raise up, tayo ay magbibuild ng families, magbibuild tayo ng communities, magbibuild tayo ng business. Kasi you are an asset. 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 Never mong tatanggapin na yan, liability ka. Even sa pamilya, mag-contribute ka. Kung ngayon, wala kang may ko-contribute na money, may ko-contribute na kahit ano, your time, your ability. Maski man lang yung pinaghigaan mo, tiklupin mo. Kung kabataan ka. Huwag paasa. Huwag ka liability. Amen. Do little things with great love. And you will experience blessing. You will experience blessing. Pero tayo lahat. Alam nyo, yung maganda, sa word ng Lord, pag nakataas yung kamay niya, dalawang kamay niya, lagi siyang nananalo. Kasi it's a sign na, Lord, your will be done. But, kinakailangan mo pa rin ng decision ngayon, na Lord, todo ako sa'yo. Lord, lahat, sinusuko ko sa'yo. Inaamin ko, Lord, na hindi ko alam lahat. Inaamin ko, Lord, na mahina ako. Inaamin ko, Lord, na minsan yung mind ko, isip mahirap, isip api, isip kawawa. Lord, baguhin mo yung mind ko. Just open up your mouth. Baguhin mo yung isip mo. Ikaw lang ang pwedeng magbago niyan. Sasamahan ka ng banal na espiritu na mag-decision ka ngayon. Yung heart natin, baka contaminated ito. Baka pagpunta mo dito, na-offend ka. Mari nakaka-offend, madami nakaka-offend. Sa tricycle, sa traffic, sa pagbibihis mo papunta rito, sa mga kasama mo, ang tagal kumilos. Baka na-contaminate yung heart mo. Magpalinis tayo sa Lord. Lord, itong mga kamay na ito, i-bless mo po ito. Bless mo, Lord, ang gawa ng aking mga kamay. Lord, I want to unleash my potential. Lord, i-unleash mo ko. Lord, ipakita mo sa akin yung potential ko. Lord, ipakita mo sa akin yung ability ko. Sapagat, Lord, asset ako. Never na akong magiging liability. Lord, asset ako. So open up your mouth. At kung nakapag-decision ka na, kung makapag-decision ka na, begin to worship Him. Begin to worship Him. As if katabi mo si Lord ngayon. He is so good. He is so good. Every breath, Lord. Every breath. Worship Him. He is worthy to be praised.
give you every day. 'Cause your goodness is running after, it's running after me. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Cause all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. And I will sing of the goodness of God. Panginoon, i-bless mo po. Selyuhan mo, Lord, ng iyong banal na Espiritu ang lahat ng nagdesisyon ngayon. Nagdesisyon ngayon at nag-renew from breaking the covenant to a covenant keeper, O God. Lord, alam namin that I am protected. Lord, simula ngayon, asset na po kami, O God. Salamat po, Lord, sa word mo. Salamat po sa pangalan po ni Jesus. Amen.